Ephesians chapter 4. Sabi ito, verse 25, dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ng magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala at inyong pawiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Sabi pa, verse 28, piniwan natin, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, pagtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikapin lagi na ang pangungusap ninyo iyong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at pot. Huwag na kayong mabulay at mamubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maunaway sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yun yung nasabi sa verse 23, bago na kayo ng diwa at pag-iisip. And verse 24, dapat makita sa inyo ang bagong pagkataon na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng katwiran at kabanalan. Tayo manalangin sa kilang Diyos, maraming salamat po. Sapagkat ang aming pong buhay nung nakaraan, ay alam namin hindi po kalugod-tugod sa iyo. May pinaghalong kabutihan, may kasamang isang kasamaan din po. At ito po ay hindi nakalulugod sa inyo, Lord. Marami po kaming natutunan sa mga lumipas na araw. Ngunit alam namin ang lahat ng ito, kung wala po kayo bilang aming katulong, na Diyos, magbibigay ng lakas, ay hindi po namin ito mapagtatagumpayan. At kami po ay patuloy na dumadalangin, na buksan po ninyo ang aming isipan, buksan po ninyo ang aming puso at pangunawa, upang pumasok po sa amin ang iyong salita. At ito po ang silbing pamantayan ng aming buhay. Bless mo po ang oras na nilipas. Pagpalain po ninyo mga kaluluwang narito, Panginoon Diyos. At anong po ito biyaya pa sa bawat sa amin. Salamat po in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, chapter 5 na po tayo mga kapatid. Yung verse 1 pa lang, mahirap na. Basahin mo natin sa English yung verse 1. Ye therefore followers of Christ as dear children. Sa Tagalog, yamang kayo'y mga anak ng Diyos, anak na minamahal ng Diyos. Anong sabi? Tularan ninyo siya. Tinabasa niyo yun? Kung anak ka raw ng Diyos, tularan mo siya. Sino tutularan natin? Sinong gagawin nating modelo? Ang bawat isa ba sa atin? Si pastor ba? O yung elder ba? O yung kapitbahay ba dyan? Sino dapat natularan? Okay, ang Diyos lang po. Yan lang po. Ano po? Yan ang pong tanging sandigan natin. Wala pong kinalaman ako riyan, ha, mga kapatid. Walang kinalaman ang sino man. Nasabihin, great evangelist. Uy, ang galing na teacher niya. Wala pong kinalaman dyan. Kasi ang pinag-uusapan dito, tayo itinulong na anak, siyempre, like father, like son dapat. Amen. Kung ano ang Diyos, na siyang, ano ba rin yung ibig sabihin ng father? Di ba ano ba natin? Ano yung ibig sabihin ng ama o father? Sa Hebrew po, ang ibig sabihin nito ay source. No? Pinagmulan. Kasi nga po, natutunan lang, yung ating mga tatay, yung ama, sa kanila po nagmula yung similya na pinagmumula ng buhay. Tama? Kung wala namang similyang ganon, napapasok doon sa babae, wala rin po pagmumula. Kaya nga, usually pag sinabi pong father, ang ibig sabihin po niyan ay source, pinagmulan. Okay? Sabi rito mga kapatid, yamang tayo anak ng Diyos, galing tayo sa Diyos, dapat daw po ay makita sa atin ang katangian ng pagka-Diyos. Nung una naman po inakita naman, kasi sabi nga, nung nilikha si Adan, anong sabi? Ano yung term? Ano yung term
na magpapaliwanag na kamukha ng Diyos si Adan. Kaya nga, medyo, hindi naman po malalim yan. Kailang napag-aralan na natin, dapat medyo na kayong, ano yung term na magpapatunay na kamukha ng, o larawan o wangis na ng Diyos si Adan. Anong term yun naman? Anong text? Palagay mo. Alin doon ang magpapatunay? No. Pero, ha? Okay naman yun. Kaya 50% ka naman. 50% yung sagot mo. May buhay, tama po yun. Sister mistake, baka yung 50% na sa'yo. Alam niyo yan. Alam niyo yan. Tama ka naman, Spirit. Kaya na pala ito, kulang ka na lang doon sa pagkaunawa. Tama yun yan. Hininga po. Ayun! Sabi ko maging pastora siguro. Hiningahan ng Diyos ang tao. Yun ang hindi na-realize mga kapatid. No? Ano po, medyo malalim na ng kaunti, pero hiningahan ng Diyos. Yun ang isang patunay na kamukha mo ng Diyos habang may hininga ka. Dalawa po ang way ng hininga. Ano natin? Isang pahigop at isang pabuga. Wala po tayong hiningang puro pahigop. Wala rin hiningang puro pabuga. Lahat ng ipapasok mo, kailangan mong ilabas. Pag ang ipinasok mo na ilabas mo, because it's life, buhay po yan. Yan ang meaning ng life. Kung tutusin, sabi nga ng iba, kapag huminga ka lang, binabanggit mo yung kalahati ng pangalan ng Diyos, siya. At pag buga mo, so bawat sino mang tao, sana nare-realize ito ng lahat, na ang sino mang humihinga pa, ay paalala sa iyo na ikaw ay bukas sa Panginoon. Ang buhay, wala pong ibang panggagalingan kundi ang Diyos sa Ama. Amen. At nawawala lamang ang hininga. Kailan nawawala ang hininga? Ha? Patay na? Anong mas magandang term? Sabi yung pagpatay na. Patay. Ano pa? Yan! Pagbinawi. Bakit binawi? Ha? Kanya galing. Pangalawa, ano pa? Bumalik. Bumalik, tama. Ano pa? Sige, mag-discuss tayo. Bakit binabawi na? Kailangan ng bawiin. Bakit konti? Punta po ito sa una nating hininga. Patay na nga. Sir mistake. Bakit binabawi? Ha? Tapos na. Ano pa? It is finished. Tama yun. Ano pa? Ha? Orasan na niya. Ha? Babalik na. Ano pa? Doon na kayo sa una nating hining. Hindi mo na siya kamukha. Iba ka na. Babawin na. Yun ang dahilan kung bakit muli kang dapat mabuhay para maging kamukha mo sa ulit. Meron bang literal na anyo ang Diyos? Wala. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Pero paano mo nalaman na may kamukha ang Diyos sa magitan ng kanyang nilalang? Pwede mo bang sabihin kamukha ka ng Diyos? Pwede. Pwede ba niyang sabihin na kamukha niya ang Diyos?
Pwede. Pero pag nagtinginan kayo, ano ang sasabihin mo? Ano mo sasabihin mo? Bakit ano lang ano mo? Ang, ano mo? Hindi naman pinakamukha. Unang-una, wala kang karapatan magsabi na dahil hindi sa'yo nagmukha yun. Kaya walang karapatan ang sino mang tao na husgahan niya na hindi ka naman kamukha ng Diyos, hindi naman ako kamukha ng Diyos, o hindi kayo kamukha ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin dahil wala kang karapatan. Wala kang parte sa pagkalika ng Diyos. Walang nagbuhat sa iyo. Lahat ng nasa iyo ay ipinagkaloob lang. Ang Diyos ang nagbigay, ikaw lang ang tumanda. Pag dumating ang time na palayo ka ng palayo bilang kamukha ng Panginoong Diyos, kaya ka na binabawi yun. Bakit ka hindi na kamukha ng Panginoong Diyos? Because may kasalanan ka. Anong ibig sabihin ng kasalanan? You miss the point. Hindi ka na tumutugma sa dapat na anyo ng Panginoong Diyos. Kapag nanganak ang isang tao, hindi nyo napapansin. Kapag hindi normal ang kanyang itsura, ano nangyayari? Naalala ko si Thea, mapangitan, anong itsura ni Thea? Di ba wala siya Brain po. Ibig sabihin, hindi siya normal. Hindi siya kamukha. So, ano nangyayari sa kanya? Hindi nawi. Pero naniniwala tayo isang araw, hindi siya bubuhayin. Perfecto na siya. Kamukha na siya. Amen. Ganun din siya ang bili. Diba? Dinidevelop natin siya. Pero pinatigil muna ng Panginoon siya. Tama? Hindi natin ulam din. Pero isang araw sa muling pagpapuhay, makikita mo yung fullness mo. At ganun, tignan na kami pala ano. Di ba nagkaroon ng diferensya? Oh, hindi normal yun. Hindi dapat ganun ang itsura niya. Pero kinuha ng Panginoon, pinagpahinga mo na. Pero isang araw mo siyang bubuhayin. Makikita mo yung kanyang perfecto. Kaya tama dapat ito, ang original, kung talagang anak ka ng Diyos, tularan niyo siya. Kaya yung mag-ina. Amen. Tuloy natin. Mamuhay. Paano ka makapamumuhay? Ito pala. Verse 2. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. What is love? Yung talagang meaning ng love. Is it personal affection? Literal? Personal? Wala pong ganong meaning ang love. Ang love po kasi is ahaba sa original. Ang ibig sabihin po ng salitang yun ay lakas sa loob ng tahanan. Yun po ang ibig sabihin ng pag-ibig. Kaya ngayon, ang pag-ibig sa atin, naging literal, makalaman. Wala pong gano'n. Ang original na pag-ibig, lakas yun sa loob ng iyong tahanan. Yun ang tunay na pag-ibig. Kaya nga sabi rito, pag may pag-ibig tulad ni Kristo, sabi rito, dahil sa pag-ibig sa atin, tingnan nyo, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalinduyang nahain sa Diyos. Bakit? Ano ba ang Diyos? Siya yung Ama. Tahanan na, tama? Merong anak. Lagang ganun eh. Merong ina. Yung strength doon, yun yung pag-ibig. At ang ginawa niya nun ng Panginoon sa Kristo, dahil alam niya na yung tahanan yun ay may problema dahil sa kasalanan, ano ginawa niya? Inihandog ang kanyang buhay. Yun ang pag-ibig. Para sa kapakanan ng lahat. Mahirap kayahin yung mga libutan. Kasi sa libutan, ay walang pakialamanan. Walang sakripisyo sa sanlibutan. Puro papunta sa kanya. Verse 3, kayo'y mga hinirang ng Diyos. Kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan. Ito, very practical na po. Ang anumang uri ng pakikiapi, ito, bawal na po yan sa kwentuhan, karumihan, pag-iibot. Ganon din ang anumang malaswa o walang kapuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Yan, ha? Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo ang Diyos ang taong mapakiapig, mahalay, maputimbot sapagkat ang pag-imbot ay pagsamba sa Diyos. Ay, mga kapatid, baka mamisinterpretin mo. Kasi ganito,
lalo na ang Greek religion. Ang Greek religion, sila yung nag-invento yan eh. No? Na kapag sasamba ka sa Panginoong Diyos, mayroon pong sexual life ang Diyos. Naintindihan po ninyo yung sabihin? Mahirap eh. Amen? Kinakailangan mo pumasok sa isang sexual life. Ihandog mo yung katawan mo. Yung babae, handog mo sa mga lalaki. Yung mga lalaki, tutuloy naman eh. Ganun po sila mga. Wala sa kanilang religion na walang involved na sex. Sa Greek and Roman mythology, actually, wala naman po dito sa Biblia, pero ito ang background nito mga kapatid. Dinuloy mo pati yung Diyos Ama, nagkaanak sa Diyos Ina. May sexual life ba? Meron po. Bakit ang hari? Kahit sinong babae pwede siyang makipag-sex. Ganun po, pag may kariyan na po, may kingdom. Ang tawag nga po doon sa lugar ng mga chicks ng hari ay harem. Ano yung salitang harem? No? Puro po yung nakipag, yung mga babae na nakipag-sex sa hari. Sapagkat ang tingin nila sa hari, unang-una tingin ko sila sa hari Diyos dito. So pag tinawag sila ng hari o ng Diyos nila, hindi po sila dapat tatawagin. Ganun po ng araw. There is always the involvement of sex. Kapag ang kapangyarihan ay nandun na, nagkakaroon ng involvement ng ganyan. Kaya makikita niyo rito mga kapatid na nasasabi rito, kapag kayo nasa Diyos na, tsaka meron pa tayo na balita na nakipag-sex ang Panginoon sa Kristo. Sa original wala, pero sa mga meron. No? Ang nakipag-sex daw siya kay Mary Magdalene. In fact, doon sa isang palabas at pelikulang pinalabas, nagkaanak pa nga sila. Diba na napalabas yan eh. Meron silang anak. Opo. May tao ba rin? Yeah. So, makikita nyo rin na pagdating sa parang spiritual, hindi ang Diyos ang pinagmumulan ng sexual life o allowed yan, kundi ito isa pamamagitan ng mag-asawa lang. Kita naman niyo si Adan, tapos si Eva. At yung sexual life, nagkaroon sila ng anak. Ganun lang po. Pero sabi rito mga kapatid, pag nasa Panginoon na tayo, wala nang mapakiapi, mahalay, mapag-imbot, sapagkat ang pag-imbot ay pagsamba sa Diyos. Diyosan. Baka maano na bakit pagdating sa Diyos, Diyosan may ganyan. Kasi ganyan po kaugalian. Ang tawag natin sa English, ano yung English na OG? O-R-G-Y. OG. Sex connected to religion. Sexual, religious orgy o sexual orgy po tawag. Amen. Merong isang religion na ganyan. Alam niyo, anong religion niyo? Statistics. Mormons. Yung asawa mo, pag tinawag ng sinakalibre, nakamagagal. Kasi ang katira nila, ano yun eh, representative siya ng Diyos, so kung ano ba nang gusto niya yan, pwede niya gawin. Hindi, masali. Yan naman muna. Ngayon lang nalulay siya ni Sister Christine, hindi po, matagal na. Kaya nga po, nung, kailan ba na ganun ng Mormons mo? 1914, kanya po nangyari, yung asa-asawa nila, inasawa nung Amber. Di ba meron tayong nabalitaan na isang latest na Son of God? Nakakulong ngayon, kilala niyo yun? Huwag nyo na pamigay, nakaregon na. Ano ang charge sa kanya? The same. Nagipag-sex siya doon sa kanyang mga miyembro. At yung mga miyembro niya yung naman, pero may mga kumalag din.
Kasi nga po, ang religion, ito ang danger ng religion, ay yung sexual life na i-involve. Dahil sa pagkakala na yung sexual life na yun ay holy, wala pong gano'n. Tandaan natin, ang sexual life ay nakapanood lamang sa marriage, sa pagkaasawa po. Yan ang po ay nilikha ng Panginoon kong marriage. Pero aside from marriage, ang makakasuhan ka na ng bigamy, di ba? Ng pangangalunya, katulad dito, pagiging mahalay. At nung panahon yun, sa Epeso, sa lungsod ng Epeso, gawi-gawi po nila yan. At hanggang ngayon naman, kahit sa Pilipinas, lalo sa Asian country, katulad ng Vietnam, Thailand, makikita niyo yung prostitution, normal lang sa kanila. Yung mga magulang pa ang tutulak sa kanila mga anak na kanila. Kasi iba rin ang kanilang paniniwala. Pero pag totoong paniniwala, sabi nga dito, nakasulat, dapat wala nang ganyan, hindi na kayo mag-erase, mahalay, mapag-imbot, sabi ganon, sapagkat ang pag-imbot, pagsamba talaga yan sa Diyos. Verse 6, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng pangangatwiran walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga gawang yun, ang Diyos ay napupuong sa mga suwahin. Huwag kayong makisangkot sa kanila, dati nasa kadaliman kayo, ngunit kayo nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Verse 9, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. And verse 10, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Pag-aralan lang ninyo kung ano sa English thing. Sino ang kasi English? Ano ulit? Proving what is acceptable. Pinag-aaralan po yan. Amen? Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Mga bagay tulad ng kaniliman sa halip ay ilantad din nyo sila ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng liri. Ang lahat ng nalalantad ay naniliwanagan at ang naniliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa patay at liliwanagan ka ni Kristo. Verse 15, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay, mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, ay samantalayin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tuloy ko na po. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakakasira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyo mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong mga damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, yan na, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kunin ninyo yung verse 15, mamuhay kayo tulad ng matatalino. Sa daigdig nito mga kapatid, marami ang fake Christians ang dami rin. Amen. Hindi porket sa religion ay allowable na po. Sabi lang dito mga kapatid, maging matalino kayo. Verse 10, pag-aralan ninyong mabuti. Ang problema po kasi sa daigdig natin, iisa ang Diyos, napakarami nating rebellion. Yun ang problema. Kaya nagkakaroon tayo ng mga pagtatanong, sino ba totoo? Sino ba talaga totoo diyan mga kapatid? Ngayon, hindi rin ako magbibigay sa inyo ng tayo totoo, sila mali, sila totoo, tayo mali. Mahirap yun. Ang kunin ko na lang yung sinabi ito, pag-aralan natin mabuti. Pag-aralan natin ito. Kapag yung knowledge, yan ang makapagbibigay sa atin ng patotoo, kung tayo nga ba ay nasa totoo, o hindi. Amen. Like for example, ito na lang. Kahapon, kausap ko na naman yung isang pastor, sabi niya, pastor, alam mo ba, nag-solo na rin ako, o bakit naman? 10 ang ikinaso sa akin. Dami.
Tapos nabanggit nga niya na pumasok lang daw sila sa pyramide. Ano na daw nangyari nung araw? Diba? Pumasok. Tapos, minsan, ako din napapanood natin sa TV, nai-involve ang mga dito ng Diyos sa sex scam, di ba? Business scam, mga gano'n. Nakalulungkot kasi dapat sila po yung nagiging mabuting halimbawa ay hindi nga po nagiging gano'n. Ang nangyari kasi hindi sa maging mabuting halimbawa, nagiging ano sila? Idol. Idol worship po ang tawag doon. Kapag ang pastor o lingkod ng Diyos, ang siya nang tinitignan ng mananampalataya, tapos na po yun. Wala pong ibang dapat na titignan kundi ang Panginoong Diyos na. Ang bawat isa sa atin ay mga makasalanan niligtas ng Panginoon. At dapat magtutulungan tayo para ma-maintain po yan. Hindi yan sa dami, kung ilan kayo dyan mga kapatid. Minsan nga rin sabi ko, katulad nito, minsan may mapapanood siya. Aba, libo-libo nga sila nagpupuri. May nakashort. May nakalabas ang berde. Kasi paano nangyari yun? May kanya-kanyang, ang hirap na lang mga kapatid. Sabi ko nga, yan ang problema. Kapag hindi nakukontrol, o hindi nagkakaroon ng tamang pag-aaral ang bawat. Minsan naman, ako naman ako mga pastor, mga Amerikana pa. Mga executive ang dating. Kaya ako, tinigil ko niya. Dati ko lagi ako nakaparang, bakit ka magagano? Para saan? Sabi ko, ano na buhay ang Panginoon sa Kristo, napakasimple na ng kanya. So, sino ang mga bongga noon? Pariseo, Sadduceo, may sacerdote. Sila pa yung mga alagad ni Moses, pero anong ginagawa nila? Sila yung nakakalam ng kautusan, pero anong ginagawa nila? Samantalang ang Panginoon sa Kristo, napakasimple, wala man lang masyadong, sabi nga, wala mo pang akit na inyo, pero makikita mo yung kanyang buhay. At sino pa ang nagagalit? Ang nagagalit yung mga bongga-bongga. Sabi nga nung kausap ko kahapon, babalik po ako sa inyo pag meron na kayong fruit of the Holy Spirit. Sabi ko magagalit yung kausap ko. Ibig sabihin, wala. Pero yan ang totoo mga. Kahit dito sa atin, pag-iingat po talaga tayo. Dahil ang demonyo wala pong pinipiling lugar, pinipiling tao. Minsan nga dito sa atin, marami rin pangyayari din yan. Hindi? Wala naman tayo negosyo, wala naman. Pero bakit pinalayasan pa rin tayo? Kasi meron pa rin silang hinahanap na gusto nilang hari. Wala na ako doon mga kapatid. Basta ang malaga hanggat narito tayo mga kapatid. Pag-aralan natin ang ayos ang mga salita ng Panginoong Diyos. So, warning ha. In-encourage ko kayo magbasa ng Biblia. Pag binasa ninyo ang puro translation, medyo mag-ingat kayo dyan. Dahil may mga translation na iba yung pagkakasulat. Hindi sa makabuti. Pero ito naman ginagamit natin ay pinag-aralan na yan, kaya nga meron tayong mga references dyan. Bago po ito, ay tinitingnan ko kung ano ang tamang ano. Katulad nung sinasabi natin, Proverbs 22:5, sabi, train up a child in the way he should go. Diba? Napabasa natin yan. Naturuan na natin ang mga anak natin para paglaki nila din natin mawawalay. Anong translation? Depende kung sino yung nagbabasa. Pero ang meaning po pala niya, very simple. Kung ano kinalakayan niya, yun na siya. Kaya kung lumaki sa masama yan, hindi ko na magbabago yan. Buti kung lumaki sa mabuti, wala tayong binalaman sa training. Ang meron lang sa ating guidance at mabuting halimbawa. Kung mabuti kang halimbawa sa mga anak mo, siguradong anak mo ay lalaki ng ayos. Amen. Karamihan ngayon ang sinisisi ay mga bata. Iba na raw ang nangyayari. Anong ibang relasyon? Sino ba ang nagpapalaki dyan? Kayo din mga magulang. Kayo ang sinusigan niya. Kaya dito, babalik ako sa sinabi natin. Sino raw ang tularan natin? Tularan natin yung ama. Kung ano yung ginagawa ng ama, yun ang tularan mo. Pag hindi ginagawa ng amang nasa langit, huwag mong gawin. Ano yun? Ginawang praktikal. Anong sabi? Huwag kayo maglasing, huwag makiapit. Ano ba yun?
Pinag-aralan natin Romans chapter 1. Anong sabi ko sa Romans chapter 1? Dahil sa hindi nila paglilingkod sa Panginoong Diyos, anong sabi? Hinayaan na sila ng Diyos sa mahalay na papasahin ko niyo yun. Gusto ko lang idagdag para makikita, sinundi ko po kasi nagsulat ng Roma.